Tayo po lahat ay tumayo at simulan na po natin ang ating gawain. Tulad ng nilakay ay
muli, magandang umaga sa ating lahat. Kayo ba inaantok pa? Inaantok pa. Kami ay nagising 3 o'clock para maghanda dito sa ating gawain. Ano po? So, para hindi kayo antukin, maaga kayo matulog. Di ba? At para hindi kayo nalilate, sinabi niyo huwag kayong mali. Kami maaga natutulog kasi pag may mga gawain ganito, huwag kayong magkukulang ng tulog sa inyong mga dapat makatulog kayo talaga na medyo mahaba-haba. Kasi pag lagi kayong magpupuyat, medyo magkakaroon kayo ng problema sa katawan. Hindi lang kayo malilate, kundi pag sa katawan may epekto po yun. Ano po? Okay, so ngayon ay pang-apat na araw na natin na gawain sa Panginoon. Atin na pong napag-aralan ay yung una ay yung nawawalang tupa. Ang pangalawa, si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. At kahapon ay pinag-usapan natin na kung inyong matatandaan ay yung bawat kilos na lalantad sa iyong tunay na pagkatao sa ating mga personalidad, kaya yung ating karakter. So, good morning ulit, maging sa mga sumusubaybay sa ating magandang umaga po sa inyo. Sige, tayo po ay tumayo at samahan po ninyo ako sa aklat na ating babasahin. Sa aklat po ng Lucas, pangka-6, talatang 27 hanggang 36. Pag-usapan po natin ngayon ay sino mang walang kahaway ay mangaway. Sabi dyan, love your enemy. Mahalin mo ang iyong kaaway. Sige. So tayo po ay tumumulo sa aklat ng Lucas, pangka-6, 27 hanggang 36. Okay, so sa lahat ng mga Biblia ay sama-sama kayo din. Kung wala naman, so dito basahin po natin sa talatang ito. Okay po, at samahan niyo walang Biblia. Sa aklat na ito, sabi po diyan sa 27, but I say to you who listen, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If anyone hates you on the cheek, over the other also, and if anyone takes away your coat, don't hold back your shirt either. Give to everyone who asks from you, and from one who takes away your things, don't ask for them back. Just as you want others to do for you, do the same for them. If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. If you do what is good to those who are good to you, what credit is that to you? The sinners do that. And if you lead to those from whom you expect to receive, what credit is that to you? Even sinners lead to sinners to be repeated in full. But love your enemies, do what's good, and learn, expecting nothing in return. Then your reward will be great, and you will be sons of the Most High. For He is gracious to the ungrateful and evil. Be merciful, just as your Father also is merciful. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay narinig sa Diyos at nagpapasalamat sa panibagong araw na iyong pinagkalo ko. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na binigay niyo sa amin. Panginoon, nagpapasalamat kami maging sa pagbabasa ng iyong salita bago man kami dumako dito sa aming devotional service. Kami po ay nagpapasalamat sa paglalaan ng mga oras ng bawat isa. Lord God, maging sa lahat ng mga sumusubaybay sa amin ay kami lahat ay pagsama-samahin ninyo na ang layunin namin ay aming alalahanin, gulitain ang iyong kapanganakan, Panginoon. Muli, maraming pong salamat at marami kami matutunan na turot aral na binigay po ninyo sa amin. Sa iyo ang lahat, sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay sabi na, Amen. Okay, tayo po lahat ay magkakaupo na. So, sabi dyan sa ating talata, pag-aralan po natin ngayon ay love your enemies. Diba? So, parang sa tingin ninyo madali o mahirap? Madali o mahirap?
ito yung pagkakataon na kinakailangan natin ayusin yung puso natin. Kasi ito yung mabigat di ba? Yung aantayin mo yung Panginoon, tapos ganito sabihin natin, advent ng Panginoon. Alam po ninyo, isa ito na mabigat na aral na binibigay sa atin ngayon ng Panginoon. Kasi kadalasan ng tao ngayon, palaaway. Diba? Kunting bagay lang, ang init lagi ng ulo. Kunting bagay parang big deal lagi. Diba? So, isa ito na binabanggit ng Diyos. Kasi, maging yung ating Panginoon Jesus, kahit siya po ay narito po, ay naramdaman niya po yung ganung mga bagay na kung paano nagkakagalit yung tao, paano sila, bakit hindi nagkakabati-bati. Dahil sa isang bagay lang. Pero ikaw sabihin ko sa inyo, ito po yung isang aral, tuturo ng Diyos na mabigat. Ang pabigatin natin tinuturo ba? So, ang Kristiyano kinakailangan, kung may kaaway man, wala po dito sinasabi na hindi tayo nagkakaroon ng kaaway. Diba? Kaya nga, inaral ito na binigay ito sa atin ngayon ng Panginoon na maging aware tayo. Ano ba ang dapat kong gawin, Pastor, kung ako may kaaway? Diba? Kasi hindi po pili talaga sa Diyos sa pagharap mo sa Panginoon na mayroong kang kaaway. Hindi po pili po yun. Kasi ang Diyos, hindi po siya palaaway. Kaya nga po siya dito pumunta para pagkasundin yung dalawang panig. Kasi siya po yung yung po yung Diyos natin na kung saan ay gusto niyang pagbatiin. Di ba? So tayo mga Kristiyano, ano yung nararamdaman natin sa araw na katulad dito at sasabihin sa iyo, love your enemies. Alam mo mga kapatid sa Old Testament, sabi ko sa Old Testament, kapag ang kaaway ninyo ay mayroong pag-aari, mayroon silang baka, aso, tupa, kapag nakita niyo yung nahulog siya sa bangin, o ano man yung nangyari sa hayop na yun, ibalik niyo doon sa iyong kaaway. Ganun po yung turo sa Old Testament. Kung magbabasa niyo pa rin yung Leviticus chapter 19, makikita niyo doon na huwag kayong magagalit, huwag kayong mang-aaway. Kaya tayo, ang mga Kristiyano ay hindi dapat narinig sa puso natin yung pagiging palaway. Hindi magandang tingnan sa totoo lang. Tapos mag-iskandalo ka sa ibang lugar. Kristiyano ka, tapos mag-iskandalo ka. Hindi po, yun may mga paraan kasi. Diba? May mga paraan dapat gamitin. Hindi tayo tinuturuan ng Panginoon para makipag-away. Tinuruan tayo ng Panginoon is love your enemies. Tama po. Kung kayo man ay may kaaway ngayon, kung tayo lahat ngayon ay may kaaway, para sa atin ito, lahat. Sino may kaaway po sa inyo? Wala po? Ay wala, lahat tayo walang kaaway. Tama po? So, hindi po natin ugali bilang mga Kristiyano ang magkaroon ng kaaway. Tama po? Basahin niyo po itong aklat sa Efeso chapter 6 verse 12. Pakilagay po. Efeso chapter 2. Bibigyan po kayo ng konteksto tungkol po dito. Kasi dapat po talaga natin, bakit naman ganun sa pastor naman ganon? Kasi hindi po bakit flesh po yung ating pinaglalabanan dito, but spirit. Sabi po diyan sa 6:12, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga makapangyarihan at mga tagapamahala ng kadiliman na namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Yung mga tao na sa paligid natin, kung bakit tayo nagkakaroon ng away, dahil sila ay ginagamit na mga iliminto po sila na itong espiritu na sila ay gagawa ng isang bagay na magalit. Sila ay iliminto yung mga tao. Di ba sabi niya, for our battle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the world powers of this darkness, against the spiritual forces of the devil and the heavens. Pero ano po yung nangyayari? O nagkakasakitan pag nag-aaway. Kaya tayo dapat alam natin yung ginagawa natin.
Yung tao na yan, kung mayroon pa kayo naging kaaway, alamin ninyo. At kung papatulan ninyo, hindi lalo kayo nagkasala. Eh kung papatulan nyo, hindi lalo lang tayo nagkakaroon ng problema. Mayroon tamang pagpatol. Tama po ba? Pero magsisigawan na kayo dyan, para paramdamin mo yung hindi ko yun maganda. May paraan. Di ba? May paraan. Kasi ang tao ngayon, pag lagi po tayo, ang tao kasi ngayon ayaw para nang-agtabyado. Gusto niya, ipakita niya, magmagaling din siya. Di ba? Ayaw natin pagano, ayaw tayo pagkabo. Hindi po masama na ikaw ay gumawa ng paraan. Hindi naman po solusyon ng pagiging away. Kasi sa katotohanan, pag makipag-away ka, wala naman po maganda yun. Ang mas mabuti ay dapat maayos natin na inaayos natin kung paano bilang Kristiyano, paano natin inaayos yun. So, bibigyan ko kayo mamaya. Okay? And then sabi po dyan sa aklat na, sa aklat na Kawikaan 25:21. Puntahan po ninyo. Kung kaya pong mailagay dyan sa basahin natin. Now, sabi dyan, if your enemy is hungry, give him food to eat. And if he is thirsty, give him water to drink. Di ba? Kapag may kaaway ka, sabi dyan, kung siya'y nagugutom, pakainin mo. Kung siya naman ay nauuhaw, ay iyo, painumin. And then, Matthew chapter 5, verse 9. Matthew chapter 5, verse 9. So, basahin natin yan kung, ayan Kawikaan din yung panabasa, 20:21. Then, ngayon, verse 6-9 yan. Matthew chapter 5, verse 9. Blessed are the peacemakers, because they will be called sons of God. Ang taong mahilig sa kapayapaan, sila ay siya po ay sinasabing anak ng Diyos. Sapagkat ang mga anak ng Diyos, hindi troublemaker. Diba hindi tayo nag-create ng isang usapin na kung saan nag-uulog yung kahit. Hindi dapat gano'n. Diba? Kung tayo man ay mayroong mga usapin, huwag natin ipapahiya yung ating, kung mayroong mga dyan mga usapin sa buhay na huwag natin ipapahiya yung tao na nagkaroon sa iyo ng galit. Nakakaya yan sa labas, tapos dyan mo pagsasalitaan. Para tayo mga pagano, para tayo mga publikan na nagdadagdag sa ating mga anak o sa ating kapos sa ating kawan, para kanya nagpapahighlights Lalo na ngayon, ang dami na ngayon mga video. Mamaya, nabugtuhan ka pa, nakakahiya ka. O kaya maging ngayon tayo, at talagang hindi pinapayo sa Kristiyano tayo ay maging palaway. Dapat marunong tayo lumagay sa tama. Ako, yung bahay ng aking misis, binabato po yun. Nararamdam namin kung paano lalaki ng bato. Inaaway kami. Ano sa palagay di ba kung hindi ko rin yung bahay nila? Dahil binato yung bahay namin. Di ba? Hindi dapat gano'n. Alam niyo, nung may maliit ako sa kanila, ano pa rin po yung parang kabilin ko pa rin po pisan ko pa rin. Alam pa rin yun na nung may maliit akong kalabot sa loob ng bahay nila, yung pala ay natumba. Kung tinulong ko siya kaaway, kung hindi ko pupuntahan, pumunta agad ako pagdating mo doon, wala nang malay. Di ba tapos pinang ko kasi hindi mo siya naging parang hinaw-hina, pagdating na yung ano, yung asawa niya, wala hindi makakilos. Alam mo kung tinulong mo po yung kaaway? Hindi mo ganun yun sa isang Kristiyan, magsisisi lang tayo Kaya sinasabi ng Biblia, huwag kayo makipag-away. Mahal niyo yung kaaway. Alam niyo ba kung ginawa ko mga kapatid? Binuhan ko yun. Kasi kung kayo ng dressing, dahil ko sa hospital. Sa naman akong dinagdag ko, yung galit ko ng gano'n at naging kaaway, hindi ko na yun. Bakit pa ako tutulong? Yun yung problema.
tumayo ka ng kaaway, kahit nakikita mo na pinababayaan mo kasi galit ka. Yan yung hindi gusto ng Panginoon. Pinigil ko sa inyo kasi experience po yan, kaya nagtanong ko sa inyo, madali pa o hindi na mahal ng kaaway. Ito yung usapin na napakabigat sa buhay natin, sa araw-araw natin pagkasalimuha sa tao. Ito yung dapat po natin anatin. Alam ko, binuhat ko doon. Pero sa tingin ko po, sabi ko, pupunta ng Panginoon, ipansip pa rin kung may pagkakataon pa maano pa yung kanyang buhay na ibalik pa. Kaya lang, sa kasamaan pa sa buhay na napahay. Hindi dapat tayo nagkakaroon ng isang damdamin na kung ikaw man o may nangaway sa iyo, ay gano'n na kaagad yung iyong gagawin. Hindi po kailangan naturo yung Biblia na kung ano yung ginawa sa iyo, ay gawin mo din sa iyong kapwa. Di ba lang natin binabanggit minsan, binibiro pa natin, di ba? Kung ikaw ay binato ng bato, batuhin mo na, pinapaan, na may garabo. Yung mga biro natin yan, di ba? Mga biro natin yung batuhin ko. Kung ikaw ay binato ng tinapay, batuhin mo ng tinapay, ay na bato ng bato, batuhin mo ng may yung tinapay na may kasamang garabo. Sabi dyan, basahin ko ulit sa inyo, tingnan niyo yung Biblia mga kapatid. Sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong kaaway, gawa ninyo ng mabuti ang mga napupukot sa inyo. Nagawa niyo na ba yun? Yung mga napupukot sa inyo? Sabi dito, na pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, dilanin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo pa rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balaban, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat humingi sa iyo at kung kumuha ng iyong madalian, ay huwag mo nang gawin pa ang mga iyon. Gawin niyo sa iba ang ibig ninyo gawin sa inyo. Kapag sa iyo kayo ay sinampal ng kaaway, anong sabi ng Biblia? Ibigay pa at bakit po? Para pantay. Para pantay yung tama, no? Hindi, ang inilalang po dito ng Panginoon, ibig lang po dito ng Panginoon, hindi natin mag-counter na kung ano yung ginawa niya, ay gagawin ko din. Hindi po, ano. Sa panahon natin ngayon, may mga pamamaraan kung paano dapat natin yung binibigyan ng solusyon. Naintindihan sa ginawa niya ng gano'n, ang tulad na hapon, di ba? So, yung sinampal po doon, hindi naman siya natiyak para siya ay mawinan. Kundi, pinabayaan niya na lang. Kasi mayroong pamamaraan kung paano dapat siya isipin. Di ba? Isang magandang bagay po yun. So, kung ikaw ngayon ay naghahangad ng magandang trato sa'yo, gumawa ka ng isang magandang bagay sa iyong kapwa para maganda yung magbalik sa'yo, hindi maganda po yun. Okay? So, din sabi dito, kung ang ibigin lamang ninyo ay ang mga umilibig sa inyo, ano pang katimpala inyong hinihitan? E paano halimbawa yung gusto lang dahil mahal ka niya, kaya babalik sa'yo, kaya nagiging babalik ka. E paano doon sa mga tao na sinusumigan ka? Ano gagawin natin doon? Diba? Ano halimbawa yung gagawin mo sa isang tao na hindi pumupabor sa'yo? Pero iba yung gagawin mo sa isang tao pumapabor sa'yo. Sabi ng Panginoon, ano yung mga credit na makukuha nyo doon? Ano yung gantimpala? Ano yung reward yung makukuha nyo doon? Kung yung iniibig yung umiibig sa'yo, yun yung iniibig mo. Pero yung isang tao na hindi na pamahal sa'yo araw-araw mo, ang tinutukoy ng Panginoon, dapat hindi gano'n. Siya man ay maging mabuti sa'yo o hindi man maging mabuti sa'yo, ay dapat siya ay patuloy mo mahalin. Kasi sa oras na din po yung ginawa, tinutuloy mo siya ang awan. Nawawaan po? Kasi halimbawa yung gumagawa ng mabuti o nagmamahal sa'yo, yun yung ginagawa mo, kaya namamahal mo siya. Pag itong isang tao na hindi pumapabor sa'yo, hindi mo siya mahalin, tinutuloy mo siya, kaawan mo. Kaya sabi ng Panginoon, love your enemies. O, di ba? Kaya dito sabi ng Panginoon, kinakailangan nyo matuto, mahabag. Yung pinakaduluto niya na ating binasa. Dapat mahabag kayo. Bilang Kristiyano, dapat maging malalim talaga tayo dito. Sa unang buhay ng isang Kristiyano, of course, mahirap po yun.
yung aralan ka ng katulad nito na love your enemies. Lalo na ikaw pa yung bisado. O di ba? Eh paano halimbawa din ba nabalik ka? O di ba? Kung ikaw yung nasaktan ka, ay hindi nasasabihin love your enemies. O di ba? Nabalitaan niyo po yung sa English. Yung isang tatay. Yung may namatay. Yung na-disgrasya. Nung nakaraan, ano pa yan? Buwan na o taon. Yung ano po nun, malapit kina Pastor din yung ano po nun, yung Christian na yun. Kasi sila ay may pinuntahan. Yung biglang umalintan kasi napaan na ato po tinamakan yung mga sasakyan. Nung nagpito sa akin yung kaibigan kong pastor na taga malapit na sa kanila pala yun. Alam niyo yung pastor, yung Christian na yun, hindi po siya nagsampa ng kaso. Ano na masakit sa kanya yun? Pero hindi niya yung tinuring na kaaway. Ano yung kanyang pagpapag-away? Di ba? Kasi na-realize niya na yung tao na yun talagang siyempre nasa biyahe siya. Pero kung sa atin sigurado kasi minamahal natin yung katulad, no? Alam mo mga kapatid, sigurado hindi tayo papayag eh. Kapag ano yung galing sa puso mo, kung yun talaga yung lagi mo sa buhay yung pang-araw-araw yung mayroon kang ugali natin mo pang-away, hindi pumupo talaga sa iyo yung pag napagmahal sa away, hindi lulong-lulong. May mga tao na sa doon palawan, kunting bagay lamang, irritable na agad. Di ba? So paano kayo mamahal yung gano'ng mga irritable? Kunting bagay lang parang bigbilan sa kanila. Dapat ikaw malawak ang isip. Mas maganda yung malawak ang isip, mas maganda yung ikaw ang gadas. Tama po ba? Ang Panginoon makita po ninyo, hindi po sila ginawinan dito. Ang Panginoon na lang mismo. Kung paano po sinaktan, marami po siyang ginawa sa kanya hanggang halos hindi po siya makilala. Pero hindi naman po siya bumawi ron. Ang binawi niya ay pagmamahal. Nung nasa po siya, nung sinabi ng Panginoon, nung una-una pa lang, sabi niya, patawarin po sila sapagkat hindi nila alam ang kanila ginagawa. Yung mga tao mga ganun po, hindi nila alam yung ginagawa, mga wala sa sarili. Kaya huwag mong patulan kasi pag yung po'y pinatulan, wala ka rin sa sarili. Mawala yan sa sarili yung mga tao, hindi nag-iisip. Okay, sabi ng Panginoon, love your enemies, kaya matuto tayo mag-isip as Christian. Hindi tayo tinuruan ng Panginoon na maging parawan. Itong mensahe ito rin ay dala ng Panginoon sa kanyang pagtungo nito. Ito yung pag-aala-ala po natin sa kanyang kapananan. Okay? So, ito yung apat na bagay. So, sabi dito, sa latang aking babanggitin, what does Scripture teach about the enemy? Okay, number 1. When there is an enemy, sabi niya, when there is an enemy, do not retaliate, but do good. Sabi niya, kapag may kaaway, huwag gumanti, bagkos gumawa na mabuti. Sabi nung kanina, pag sinampal ka, bigay ka. Kung may inagaw sa iyong David, hindi, hayaan mo na. Kung yun ay pabubusan na ng laman ng pag-aaway ninyo at galit, gawan mo na lang, ipamabuti mo na lang, kaysa magkaroon pa kayo na iskandalo o away. Love your enemy. Itong kapanganakan ng ating Panginoon ay isa ito na pinapaalala sa atin na kung mayroon pa talaga tayong pagmamahal. Doon sa mga tao nasaktan ka, marahil ito rin kasi ay nakasakit din ng tao. Diba? So, ngayon ay aralin natin kung paano tayo magmamahal sa mga tao kinasusuklaman natin, kinagagalitan natin. Dapat matuto tayo ngayon magmahal. Di po ba? Yung pagmamahal na kung saan paano kaya siya magagawa ng isang bagay para makita mo na kahit nasaktan niya ako, mahal ko pa rin siya. O, diba? Para sa loob ng pamilya. Diba? Kahit kung nagagalit ka sa iyong kasambahay, doon sa kasama mo sa loob ng pamilya, pero ayong pagkagalit, ano pa rin yung pagmamahal? So wala pa rin pagkakaiba doon sa mga tao nasa paligid natin. Hindi na dapat natin silang pagigirtihan, hindi dapat natin sila gawa ng isang bagay na lalong lalaki o lalawa yung away. Sapagkat ang Kristiyano ay
tayo matubol. Kung mayroon mang gumagawa niya, hindi niya nalalaman yung sinasabi ng Biblia. Tama po? Pangalawa, sabi niya sa pangalawa, when there is an enemy, do not curse, but bless. Kapag may kaaway, huwag silang sumpain o murahin, bago sila ay pagpalain. Di ba? Minsan sa sobrang galit natin, matay ka na. Madapa ka. Sana mahutot dahil sa hubungan. Di ba? Sobrang galit natin. Sana wala dito, sana dito. Sana maupog ka, sana mabangga ka. Paano kung mangyari na yun yung sinasabi mo? Di ba? Paano mangyari yun? Yun yung mga kapatid, our lips. There is a power. Huwag kayong magpadalos-dalos magsalita. Maging aware tayo yung mga bibig natin. Kaya nga sabi niya, huwag yung susumpahin. Bagkus pagpalain ninyo. Diba? Wala ka pa namang ginawa mo. Pagkakos sinusumpa mo na kung ano yung sinasabi mo. Paano kung nangyari sa tao niya? Ayan, kasi gano'n. Mahilig yung mga tao ng gano'n. Pag nabalitaan na lang ipagawal sa tao. Ayan, kasi ganito mo yung ginawa. Kaya yung balikin niya sa kanya, ganyan na yan. Tingnan yung mga utak at puso ng isang tao ng gano'n. Kasi yung puso, anong lang yung galit? Anong lang yung kanyang pagtingin sa isang tao na basta pa talaga. Mas gusto yung pa nila na gano'n yung mangyari. Huwag po tayo mag-isip na gano'n sabagat hindi gano'n po mag-isip ang mga anak ng Diyos. Hindi gano'n mag-isip ang ating Panginoon Kristo. Tama po? Ito yung mensahe po na kapag na ang ating Panginoon, huwag kayo magagano'n. Huwag kayong magsusumpa. Di ba? Kasi sa oras na nangyari talaga yun, magsisisi kayo. Kasi ilan po ninyo dito isipin yung pabunsok ng galit. Then after ng numerous years, bakit yung nagawa? Nakikita niyo po yung isang nakakablog kung ano pong na-interview sila. Minitay ko na rin dito sa kanila. Ang sinasabi nila, pasensya na po sa pamilya kasi nabigla. Ganun yung nangyayari. O, di ba? So, sabi mo sa una natin, do not retaliate. And then now, huwag po natin susumpahin, but pagpalain. Hindi dapat yung mga salita na hindi magaganda yung ating binibigkas. Diba? Dapat gumagawa tayo ng isang bagay, sabi nga ng Biblia, kapag may kaaway ka, doon sa Romans chapter 12, kung may kaaway ka, regaluhan mo sila, o hainan mo sila, pakainin mo sila, kung sila ay nagugutom pagkainin, kaya nanangaway sa isang pagkagutom. Diba? Pag humingi ng tubig, bigyan nyo para magalit. Diba? Kasi minsan ang tao, pag sobrang galit ko lang, tubig. Diba? So, diba? So bawat kaya sa atin, ayusin. Ang paalala ng Panginoon, lalo ngayon sa pag-alala sa pangangako ng Panginoon, walang kaaway. Huwag yung salubungin ang kapanganakan ng ating Panginoon na marami kayong kaaway. So, subukan niyo po sa panahon na ito na ayusin. Wala pong maging kaaway. Tama? So, ulitin po, wala pong Kristiyanong palakaway. Hindi po tayong troublemaker. Tayong mga Kristiyano ay tagapagpayapa. At pag yun po ang nangyayari dito, pag yun po ay tagapagpayapa po tayo, ikaw ay anak ng Diyos. Sabi po doon sa Matthew chapter 5, verse 9. Kung hindi babalikan. Number 3. So, number 3, dito sa number 3, mga kapatid, ay when there is an enemy, do not forget to pray for him. Ito yung binibigay ko po sa inyo na dapat ginagawa ng isang Kristiyano. Kung may kaaway, pinakamagandang bagay pa rin na dapat mong gawin ay ipanalangin. Lord, sana po bukas ang ating kaaway ay huwag na po sa isip. Di ba tama ba yung prayer na gano'n? Dapat ang prayer dito. Lord, ang aming kaaway, pag-isipin mo siya kinabukasan na mayroong payapang isip, maganda ang puso. Na kung lalapitan ko man siya, ay sana ay matanggap niya. Diba? So may mga
pray. So, isang malaking bagay, kung may kaaway ka, nanay mo, tatay mo, anak mo, kapitbahay mo, pinsan mo, so, bayaw binan, so, ipag-pray. Tama? Yan yung paraan na dapat natin ginagawa. Doon sa may mga kaaway. Dahil wala naman kayong kaaway, maging sa lahat pa rin natin ito, baka dumating yung araw, baka bukas sa mga sunod na may kaaway kayo. Bakit gusto mong kaaway ako? Di ba ba nyo ito? Ito yung pinag-aralan natin, gawin mo yun. O, diba? So, hindi kailangan, hindi po natin kailangan na sila ay hindi ipag-pray. So, kailangan po natin ipag-pray yung ating mga kaaway. Tama mo ba? Kaya niyo na ba ipag-pray? Dumating na ba sa punto ng buhay ninyo na nagkakaroon kayo ng kaaway, pinag-igantihan ninyo? Dumating na ba sa punto ninyo na kung panahon na kayo may kaaway ay sino pa ninyo? Diba? Dumating na ba sa punto ninyo na nung kayo nagkaaway, hindi nyo pinanalangin? Hindi po yung maganda sa punto. Kasi ang Kristiyano ay tayo ay nahigit makipagpapalagay. Okay? Pangapat. May apat pa ata ito eh. Kung wala na, meron pa. When there is an enemy, do not refuse if he asks you for help. Ito pinagit ko sa inyo kanina. Kasi pag ituloy mo na po siyang kaaway, ano man yung kailangan nila, hindi mo na magagawa. Diba? Halimbawa, may anak sila. Ito yung problema kasi. Ang nangyayari pag mayroon kang kaaway, hindi na siya yung naging kaaway mo. Naging kaaway mo na pati ang kanyang asawa, ang kanyang pamamanak, ang buong pamilya. Ibig sabihin na nadamay na yun. Ngayon, kung nakita mo yung anak niya na halimbawa sa school, nakita kayo, o di kayo yan sa daan, nakita kayo na kulang yung pera o nagugutom. Pero dahil nga doon sa galit mo sa kanyang mama o papa o relatives mo, hindi mo na siya magawa dahil kaaway. Yan yung hindi pinakamagandang buhay ng isang tao. Tama po ba? Kaya, babala ito sa atin na kapag may kaaway, huwag tumangging humingi siya ng tulong sa iyo. Tanggapin mo kahit ano pa siya. Kaya? Di ba? Kahit meron kayong kaaway. Kasi hindi lang sa panahon, yung ginagamit na ng Panginoon sa atin. Kung paano tayo humuhubog ng Panginoon sa buhay natin, ginagamit po siya. Para maging maayos, maging maganda yung ating buhay. Lagi po niya. Sinusubok tayo ng Panginoon para makita kung tatanggal na talaga yung ating galit, yung ating pagkakaroon ng paging alitan o away sa kanya. Tama po? So, isa pa dito na binabanggit ko dito na sa bagay nito, sa kaaway, kung sila ay humihingi, eh, dapat po natin, gawin po natin sila ng paraan. Tama po ba? So, huwag po tayo yung tipong mga Kristiyano na madali lang tayo yung parang tatanim ng galing na parang hindi na siya kapura-buha. Tama? Halimbawa, kahit mga hayop na dadaman niya. Hindi lang yung tao, pati hayop, pati yung bahay. Kung may tao na pumunta, hindi ka pa nakikilaman kasi kaaway. Hindi dapat yan. Okay. Sige, sa ating pagtatapos, punta tayo sa ating pagtatapos. Pwede mo pa akong samahan magbasa? Kinanita mo. Napakaganda sa ito pinakita pa. Sabi niya, kung ang mga taong nagmamahal sa iyo lamang ang iyong ibig, anong papuri ang dapat mong matanong? Diba? At sabi niya, kahit ang mga makasalanan ay nagmamahal sa mga tao na nagmamahal sa kanila. Ginagawa din kasi nila ito eh. Kung din, wala ka naman pagkakaiba doon sa di mananampalataya. Kasi minamahal talaga nila yung nagmamahal. Pagkaaway, kaaway na nila. Gawaan nila yun eh. Huwag mong gawin. O huwag mong gawin. Kasi gawaan nila yun. Iba na po tayo ngayon. Kaaway mo siya o minamahal ka dapat parehas. Okay? Then sabi niya, kung gagawa ka lamang ng mabuti sa mga gumagawa ng mabuti sa iyo, anong papuri ang dapat mong makuha? O sige nga, sa Panginoon, anong papuri makuha mo ngayon? And then, kahit na ang mga makasalanan ay ginagawa yun. Then, therefore, kung nagpapahiram ka ng mga bagay sa mga tao,
Pero may mga pagkataon na nagpahirap ka, minsan mag-isip ka rin na ibigay ko lang ito at wala na akong nakasapat na pamalik sa akin. At ang Diyos ang gagaling sa iyo. Tama? Minsan kasi sa bawat pinapahirap natin, minsan nagagalit tayo, di pa siya ng babae ng ganito. Di ba? So dapat po natin na bigyan sila ng pagkakataon. Hindi ko sinasabi huwag ibalik. Ibalik kung ano yung sinabi nito. Ngunit, may mga pagkakataon po dito na kung nagpapahirap tayo na minsan talaga dumating yung punto na huwag ka nang mag-speak sa isang tao na yun magbigay kayo na may ibalik pa sa iyo. Kundi tulog mo na lang. Sa mga pagkakataon na ito, yung lumapit sa inyo, bigay nyo. Wala namang masama doon sa pagkakataon Diyos ang gagawin sa inyo. Okay? Sige. Baging makasalanan ay nagpapahiram sa iba, mga makasalanan. Baging ang mga makasalanan ay nagpapahiram sa ibang mga makasalanan upang sila ay makabawi ng parehong halaga. 35. Ngunit ibigin mo ang iyong mga kaaway. Mga ano? Marami mo. Sino dito maraming kaaway? Marami kang iibigin. Kaya kung isa lang kaaway mo, isa lang iibigin mo. Pag marami kang kaaway, marami kang iibigin kaaway. Di ba? Sabi dyan, gumawa ng mabuti sa kanila. Huwag kang gumawa ng masama sapagkat mabuti yung pinapagawa. At magpahiram sa kanila ng walang pag-asa na may babalik. O lima nun, magpahiram ka pa rin sa kanya. Sabi, uy, pahiramin mo naman ako, sa hospital yung anak ko, ikaaway mo. Away-awayin mo ako, tapos panghiram ka, bahala ka dyan. Huwag ka naman. Kasi buhay po yun. Kailangan po yung pahiram. Tama? Okay. Anin. Ay, kung magkakaroon kayo ng malaking gantimpala at kayo ay magiging anak ng kataas-taasan, Diyos. Hanggat hindi natin ito gawin, hindi ka anak ng Diyos. Sa pag-away ka. Pahuli. Diba? Sapagat siya ay babae, kahit sa mga taong walang utang, dalo. Diba? At puno ng kasalanan. Yung Panginoon yung tinutukoy dyan, doon sa mga taong walang utang na loob, hindi. Manalangin sa Panginoon, pag binigay ng Panginoon, mga walang utang na loob din yung mga anak, di ba? So, kahit sa mga walang utang na loob at mga kasalanan, ang Panginoon, kinukuha pa niya. So, sana tayo din. Ganun talaga ang buhay. So, dapat walang tayong kawa. Panghuli, magpakita ka ng awa tulad ng inyong ama na nagpapakita ng awa. Kung paano makinhabang ka ng Diyos, dapat matuto din tayo na awa sa kanila. So, ulitin ko, walang awa. Tapagin mo yung kapatid mo. Huwag makipag-awa. Bakit ayaw tapagin? Baka kaaway niyo yung katabi niyo ngayon. Mag-aaway ba kayo? Tapigin niyo yung kaaway niyo. Huwag yung tapigin yung hindi yung kaaway. Kasi mahal mo na yun, mahal ka na nun eh. Ang tapigin yung hindi ka mahal. Kung wala niya sa katabi, buksan mo doon sa kabila. Okay, tayo pong lahat ay magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat sa mga aral na binigay niyo sa amin. Ituloy niyo sa amin ngayon, Panginoon, kung paano namin pairali sa buhay namin ang pagiging anak niyo sa amin. Pagiging anak namin, Panginoon. Anak ng Diyos, anak ng liwanag. Salamat at magkaroon kami ng awa sa mga tao. Alam namin na hindi naman talaga kapwa-taong piskal ang aming away dito. Kundi, Panginoon, dahil sa ginagawa itong mga itong masamang gawa niya ito ay ginagamit itong mga tao para magkaroon ng masamang ugali. Dapat hindi namin silang gagatihan, matuto kami na tulad ng aming nabasa na hindi kami magigante, huwag namin susumpain, kinakailangan na tulungan namin kung mga kailangan pa rin sila. At di Panginoon yung ipagalala namin na pagkat mahalaga ito sa kanila. Panginoon, lahat kami ay naririto, ang anak ninyo ay hindi po palaway. Kaming lahat ay pinapaliralagi namin yung pagmamahal. Kahit na nasasaktan naman kami ng labis, ay kailangan talaga namin gawin yung nararapat. Yung puro dito. Sapagkat kung labis lamang naman nasakit, higit na kayo ay nakaramdam nito. At hindi ito kaya sa iyo. Muli, maraming po sa tinataas ka namin sa tayong paraan ni Jesus. So, awitin po natin itong awitin kay buti mo bagay yung Panginoon ang Panginoon.
Lakasan niyo yung boses niyo. Iparamdam niyo sa Panginoon na siya ay napakabait. Sige. Panginoon,
susumpain yung kaaway, hindi tutulungan yung kaaway, hindi panalangin yung kaaway. Lord, salamat sapagkat tinuruan niyo kami ng paano namin gagawin ito na bilang mga anak po ninyo ay matuto kami magmahal sa lahat, Panginoon. Lord, sa lahat ng naririto ay mapagpapalan niyo kami sa bawat trabaho, bawat ating negosyo, kung ano man yung pinagkakitaan ng bawat isa. At ang kaligtasan ng lahat na saan man sila tulungo sa oras na ito, o araw na ito, ay ingatan niyo po yung bawat isa. I pray sa bawat pamilya na ang pagpapala ay patuloy niyong igawan. Dalangin din namin yung simbahan ito, gamitin mo ito sa amin, at sa lahat ng tao, hubungin kami lahat, Panginoon. I pray sa aming community, pagpalain niyo po ito, yung aming bansa, sa bawat mula, Luzon, Visayas, at Mindanao, lahat ng mga napupuno dito ay mapagpalang po ninyo, mga kapwa namin mananampalataya, mga manggagawa po ninyo, mga misyonari, sa iba't ibang dako ng mundo hindi nandito, ingatan niyo po lahat, Panginoon. At maging mga bayan po ninyo Israel ay pagpalain niyo, Panginoon. Lord God, maraming pong salamat at sino mang mayroong karamdaman sa oras na ito, aming dinadalangin na kagalingan ay patuloy niyo po igawan. Salamat at ating pong itaas ang ating isip at puso para lamang sa ating Panginoon. Marinaway sumahan lahat ng biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig na walang hanggan ng ating Diyos at sa pagkakapagpisa ng Walang Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpapalaman ng lahat ng pagkakana. Amen. Sa darating pong linggo ay atin na pong ipagdiriwang ang panganakan ng ating Panginoon. So wala pong absent. Dalawang magkaibigan para po natin pagmamahalan ng ating Panginoon. Amen? So kagabi dapat ating, ang pangalan ito? Caroling, pero di po natuloy. So hindi kasi yung pinagkasunduan natin. So mamaya ay kayo po yung may ano po dito. Ano po? So pinapawabayan po ito. So welcome. Ang gabi sa bawat isa. Amen po?